Hello everybody! Welcome to the Medyo Serious Talk Show with me, Red Oliero, dito sa One News. At andito kami ngayon sa UP. Wow! We are hosted by our guest, si Dr. Professor Attorney, hindi kasali. Dr. Mahar Lagmay. Welcome to the Medyo Serious Talk. Pag-uusapan natin ngayon, paano ba maging mas prepared sa disaster preparedness? Wow, yun, napaka redundantly worded. So So yun, tatanungin muna kita, background mo, paano ka napunta sa field of disaster science ba? Ano bang tawag dito sa field na to? I'm a disaster practitioner. Okay. No? So parang ang ganda nga pakinggan di ba? Title, parang disaster no? scientist, no? Yun ang nakalagay sa Twitter handle ko at nababaha sa... Talaga ba? Oo, disaster scientist, no? Pero sa totoo lang, geologist ako. Okay. No? Nung kumuha ko ng UPCAT, hindi ko naman alam talaga kung ano yung field na kukunin ko, no? Siguro meron akong leaning sa architecture, pero hindi ko talaga alam kung ano yung gusto kong maging. Okay. Hanggang sa yung best friend ko, sinabi na okay ang geology. Kasi yung kapatid niya, hindi ko alam kung nagtuturo na noon o nag-geology. Na-recommenda niya. So sabay kami nag-fill up ng geology. No? And when we filled it up, nakapasok kami. No? Malaman lamang ko after the first year, lumipat na siya ng course. No? Hindi niya sinabi sa akin. Hindi niya sinama. Hindi niya sinabi sa akin. Ako naiwan. Okay. No? Ako naman, basta pag may pinasok ako, hindi ko naman basta iniiwan. Oo. Saka okay naman Tsaka ako. makapatagal ka pa nag-shift ka ng course, Hindi, diba? tsaka nag-i-enjoy naman ako. So, hanggat pagka-graduate ko, nag-research ako, nagturo, nag-masters. Tapos habang nagtuturo ako, may opportunity na mag-aral sa labas. Pinondohan naman ako ng gobyerno. Punta ako sa UK, nag-PhD ako sa England. Okay. Pagbalik ko rito noong 2000, ang pinag-aralan ko talaga Earth Sciences, na pinag-aaralan ko mga bulkan. Oh, okay. Mga disasters related sa bulkan. Pero pagdating ko, hindi naman araw-araw puputok yung bulkan, di ba? Nangyari niyan, yung mga methods na ginagamit namin para mag-aral ng disasters, na-apply naman sa landslide, na-apply naman sa baha, na-apply naman sa mga kung saan-saan. So parang adjacent siya sa mga... Yes, it's the same methods. You use remote sensing, pupunta ka doon, i-investigahan mo systematically. Kumbaga, global naman yung mga applications ng science. Basta systematic method. So nagkataon na since that time, pag may disaster, pinadadala ko doon sa disaster area. Ang mga kasama ko dito, yung ngayon na secretary ng DNR, no? Pinapadala ko ng Manila Observatory. What constitutes disaster? Flood, ganong klase? Iba-iba, pag may patay. Okay. So kapag may patay, pag sa definition na nakita ko, iba-iba, no? Pagka merong 10 in a certain area, hit by a particular hazard, disaster na yun. Okay. Siyempre, losses and damage din. Of course. Pagka malaki yung damage, mga milyon-milyon, isang maabot ng bilyon, disaster yon. So, it can be fatalities, it can be losses, mga damage to property. Disaster yon. Ibang disaster, wala yung nadidinig mo na natural disaster. Walang ganun. Kasi lahat ng disaster, dahil kagagawa ng tao. Dahil merong hazard. Natural hazard meron. Nangyayari yan kahit walang tao. Natural hazard. Kaya lang, kapag hindi mo ginawa ng paraan, hindi mo ginamit ng teknolohiya, hindi ka nagplano, hindi ka nagprepara, darating yung hazard. At pag may namatay doon, malaki ang damage, nagiging disaster. Okay. Pero kung nagplano ka, hindi disaster. Di ba? So, pag pinapunta ka doon sa lugar na may disaster, ibig sabihin nangyari na. Tama ba? Nangyari na. Pupunta ako sa ground zero. Anong ginagawa namin doon? Nung Ginsaugon landslide, noong 2006. Pagpunta namin doon, 2,000 ang search and rescue people. Kasama ang Philippine Marines, kasama ang US Navy, US Marines, mga minero galing sa Cordillera, 2,000 strong. Pero sa laki, kasi laki ng yung landslide footprint, yung lawak niya kasi laki ng UP. Wow. O a little bit less. So, wow. Nalibing yung town ng mga 30 meters. So, pagka maghuhukay sila,
tsamba-tsamba lang. Oo Hindi nga, nila alam hindi kung nila alam kung paano. So, nasaan nagdala kami ng ground penetrating radar para Ayan. alamin kung nasaan. Ina-analyze namin anong klaseng landslide yun. Bakit ganun kalaki? Para mas matanggap ng mga tao kung may scientific basis na explanation kung ano yung nangyari. Inalam din namin kung meron bang hazards, yung mga search and rescue people ba, pwedeng mamatay. Oo nga. Kasi nga, yung nung umulan, nagkaroon pa ng mga mud flow sa laki ng landslide. So, true enough, nung naglagay kami ng mga sensors, no? Actually, hindi siya sensors, mga rain gauges, kasama with some advice from Manila Observatory, no? Naglagay kami ng mga rain gauges, pero hindi instrument, hindi electronic. Lata na ng sardinas. Dineploy namin doon. So, nakita namin na, biglang tumaas yung lakas ng ulan. Pataas ng ganyan. May panganib na kasama yon. No? Hindi naman yung ulan yung makakamatay. Pag umulan at madami, magbabaha, tatakayin niya yung mga debris, bubuhos pa. So, at that time, nung nakikita na namin, pinaplot namin yung ulan na tumataas, nag-call na kami ng evacuate yung mga search and rescue. Wow. Kasi laki ng UP. Halos kasi laki ng UP. So, ayan na. Sunod na yung, sumaludo na yung colonel ng Marines. No? Yung colonel ng US Navy. Sumaludo na ganyan. Yes, sir! Lipad sila ganyan, pinick up nila yung mga search and rescue people. Pagdating nila doon, nakalubog na hanggang dito yung mga tao. Ay, grabe. So, ibig sabihin, may saysay ang siyensya para sa mga disasters. In this case, search and rescue. Pinag-aralan din, forensic analysis. Ano ba nangyari? What led to the disaster? Ano yung mga pagkakamali? What lessons can we derive from the disaster? Para ma-prevent in the future? Ganun ba? Yes, because it's not really to blame. No? Hindi to blame game. It's really to use the scientific method para matukoy mo what were the mistakes so that we will not repeat them in the future. Okay. So, yun. Pagka naitala mo lahat yun, hindi lang Pilipino nakikinabang o hindi buong mundo nakikinabang doon sa experience natin. So, doon lumalabas yung term na disaster preparedness, no? Kasi talagang, buzzword na lang siya ngayon kasi. Yung preparedness yan, parang, di ba, parang solusyon yan di ba? Yeah. Pag hindi mo naintindihan yung problema, hindi mo makukuha yung tamang solusyon. Tama. Pag hindi mo naintindihan yung problema, anong pinagpipreparahan mo? So, kailangan ng mga scientists, mga disaster scientists, para alamin kung ano ba yung nangyari. Mga geologists para malaman, bakit ba nagkakaroon ng landslides? Bakit ba nagkakaroon ng earthquake? No? So, sila yung nagsasabi ng mga bagay-bagay, informasyon, para alam natin kung ano yung gusto nating preparasyon. Would you say na from before to now, yung paghahanda natin sa mga disasters mas nag-improve na? Sa tingin ko. Kasi nung tinignan ko yung International Disaster Database, EMDAT, from 1986 to 2022, pwede siguro natin i-extend yan to 2024. From 1986 to 2013, ang number of fatalities or deaths per year on average ay nasa 1,000 to 1,250. From 2014 to 2022, biglang bumaba on average, naging 250 deaths per year. So, ibig sabihin, meron tayong ginawa. Ano yun? Tingin ko, kooperasyon yun, paggamit ng technology, kahit maliliit na bagay na kontribusyon ng bawat tao, bawat organisasyon, institusyon. Pag nagsama-sama yung kasama mga polisiya, meron tayong pwedeng magawa. So, meron tayong pwedeng gawin. Pwede siyang ma-improve to zero, no? Parang yun ang ating target ba? Yun yung ating target. Pero mahirap, di ba? Kasi habang lumalaki yung populasyon, mas mahirap ang management ng disaster. Pag overcrowded, mas mahirap ang pumapasok din yung conversation na nagbabago yung panahon, 'di ba? May parang ewan ko kung nagko-contribute ba yung climate change dito kasi parang feeling nila hindi feeling pero may mga tao na sinasabi na nag-iiba yung weather natin, nag-iiba yung klase ng mga I think natural disasters na nangyayari or tumataas ba yung frequency, parang gano'n. Putok yung bulkan bigla, mga ganyan. Pero bago ko sagutin yan, kakamutin ko lang yung ilong ko kasi napakakati. Pwede ba natin patayin muna? Kamutin mo na! Kamutin mo! Sige. Totoo yun, Tingnan mo, ha? Noong Karina, bumuhos ang ulan, baha dito, di ba? Baha.
tinignan namin yung datos in 12 hours, parang umabot ng ganitong amount, mga almost 400 millimeters. Pininat ko dun sa mga dating records, at mukhang sa dating records, nangyayari ito once every 100 years. Yeah. Okay? Once every. Grabe. So, ibig sabihin, minsanan lang siyang mangyari sa 100 taon. Pero noong 2009, nagbaha din tayo. Kung hindi man mas matindi, kasintindi nung Karina dito sa Metro Manila. Yeah. No? Yun din, lagpas once every 100 years. Yung rare event yun na extreme, tinatawag. Pero bibilangin mo yung ilang taon. 2009 to 2024. So, nasa 15 years lang. 15 years lang. Di ba? Okay. Yung dating nangyayari na malalaking baha, no, dahil sa malakas na ulan, ay dati once every 100 years, ngayon naging once every 15 years. Yeah. At consistent ito sa mga nababasa ko sa mga journal article. Nakabasa ako 3 years ago na yung dating mga extreme events na rare ay nagiging mas frequent. Yeah. So, ibig sabihin yan, yung mga losses and damages ay mag-i-increase din kasi mas madalas siyang mangyari. Yung ating pighati, yung ating suffering, no, sa impacts ng mga baha, no, ay magiging mas malaki din kasi mas madalas mangyari. Dati, bihira mangyari, no, once every 100 years lang natin titiisin, ngayon once every 15 years na. Ayan. So, yan ang mga projections ng mga climate scientists. Noong pa nila sinasabi yan, na ang mga bagyo ay lalakas ang ulan na kasama nito, dadami ang ulan, pag dumami ang ulan, lalaki ang mga baha, pag dumami ang ulan, mas madaming landslide na matitrigger, pag lumakas yung hangin, magkakaroon ng mas malaking storm surge. At hindi lang yon, kung hindi magiging mas madalas pa. So, yung ating losses and damages at saka yung mga namamatay dahil sa impacts nitong hazards na to, ay gagrabe. Okay, pagka ganun, paano tayo makaka-develop? Diba? Kasi lahat kung meron man tayong economic growth sa bawat community, mahihila yun pababa. Yeah. It will be hampered. Hampered yung growth natin by disasters. And it's eating up by the billions, 50 billion at the very least per year. Wow. At in terms of losses and damages. Yeah. Losses and damages. No? Grabe. At yung in terms of GDP natin, 1.2 to 4-point-something% according to World Bank. Yeah. Tapos sinasabi nila with climate change, baka umabot pa to ng higit ng 7%. So, hindi lang siya about tawag doon losses, no? Nagkakaroon siya ng economic impact na long term sa atin. Malaki. Kasi pag hindi natin in-address ito, hindi tayo nagplano na mabuti, kahit na anong gawin natin, nagdi-develop, pataas na yung ekonomiya natin, hihilahin tayong bigla isang malaking disaster lang. Lalo na kapag madalas. Diba? So, paano tayo makakaahon sa kahirapan? Kailangan, ngayon pa lang, bago pa mas maging grabe ito, planuhin na natin ang lahat ng komunidad natin, all 1,634 cities and municipalities of the country, gamit yung disaster platform sa preparasyon. At hindi lang to pang evacuation center, ha? Paplanuhin natin ang agrikultura, ang turismo, ang edukasyon, ang enerhiya, ang energy sector, ang environment sector, at saka kung ano-ano pa, infrastructure, settlement sector. Ang dami. Hindi ba lahat yan tinamaan ng COVID? Oo nga eh. Hazard din yun Oo nga, tama. Diba? Ito hazard din itong same na same yan. Same. So dapat yun, lahat paplanuhin natin. Wow. At ilalagay natin sa plano ng bawat komunidad dahil yung mga plano na yun, kailangan risk-informed and science-based. Across all sectors, hindi lang plano para saan yung evacuation center. So malaking trabaho talaga. Tapos lahat ng mga planong yun, kasi pag wala kang plano, hindi ka makakagawa ng mga proyekto, projects, programs, and activities na makakatulong para doon sa komunidad to attain the sustainable development goals. Meron ba siyang sort of, lalo na after pandemic, nagkaroon ba ng raised sense of urgency around being more prepared for disasters like this? I think so. Kita-kita mo naman na bumaba yung fatalities, di ba? Yeah. Yun nga. I-compare ko yung data to data kasi sinabi mo, lumalakas yung bagyo, dumadami yung disaster. Pero, nung sinabi mo kinompare mo yung data na bumaba ang fatalities, ibig sabihin, we're
more prepared, di ba? Yes. Oo. Well, kung iisipin mo, dapat tumataas din yung number Dapat, of deaths. oo, Kasi oo. mas nagiging frequent, Oo. mas madalas, Oo. mas lumalakas. So, dapat mataas. Pero hindi. Baliktad. Di ba? So, meron tayong ginawa. Somehow. Siguro yung ating DRRM Act, yung ating Climate Change Act, Marami yung pala. ating mga guidelines, no? Yung ating... Pero meron pa tayong hindi na-address eh. Kasi yung losses and damages natin, hindi nagbago. Ganun din. Flatline, simula 1986. Yung deaths, bumaba. Okay. Pero yung losses and damages na recalibrated for yung currency, di ba? Nagdi-devalue eh, peso, di ba? So, recalibrated na yun, hindi bumaba. It's roughly about 50 billion per year. Laki. Ang laki. Oo. Isipin mo, kung binigay sa atin yun, hindi ang dami natin na Baka naka-aircon na yung buong Pilipinas. Di ba? Sayang eh. Di ba? Pwede mo namang ipakain sa mga bata yan. Huwag na yung party ha. Yung basta, pwede natin ipakain sa mga bata yan. At ang laki nun, di ba? That could be used for doing something, for getting our country to develop more. Yeah. Is it an unavoidable? Hindi, yun na nga ang gusto kong sabihin. Kasi, ano lang kasi nagpa-flatline, isip ko parang... Patutsa na lang yun doon sa sasabihin ko. No? Ito kasi yung gusto kong sabihin. Ito ang kailangan natin ayusin. Okay. Kasi sa UN, may UNDRR, meron silang mga sinasabi, mga words into words into action. Okay. Kasi merong Sendai framework na nag-meeting lahat ng mga disaster scientists, mga hazards experts. Parang Avengers. Parang ganyan. Tapos nagpulong-pulong sila at nag-agree sila na kailangan natin na gawing whole of society approach. Okay. Sabihin lahat, individual, mga akademiko, mga gobyerno, mga NGO, private sector, magtutulong-tulong. And it has to be a science-based approach. Sabi din nila, maigi na mag-invest ang bawat bansa ng probabilistic risk assessment. Hirap, no? Catchy, parang technical term. Pero explain ko yan. Kung ano yan. Okay, sige. Ang kailangan kasi natin, ang ginagawa kasi natin, i-interviewin natin yung mga tao. Hanggang saan ba yung baha? Sabihin ni Maria, hanggang dito. Hanggang dibdib. Ikaw, saan? Mga 1 kilometer away. Sabi ni Jose, hanggang dito. Tapos si Elmer naman, 1 kilometer away. Ay, hanggang dito. So lahat yon ng pagitan ng lugar ni Elmer, Jose, at saka ni Maria, hanggang dito. Pero base lang yun sa kaalaman nila. Oo nga. Sa na-experience nila. Diba? At yung magagawang mapa na yon ay isang mapa lang na worst case scenario para sa kanila. Tama. May climate change na. Yung problema. Diba? So, kailangan sa climate change, merong sinasabi na mas malaki ang baha. Hindi mo makukuha yun doon sa mga tao. Tama. Hindi mo makukuha din yun doon sa expert opinion ng scientist na gumawa ng mapa. Di ba? Kailangan mo yun i-model. Base doon sa dami ng ulan na pinipredict. No? May mga computer simulation. Para makagawa ka ng senaryo ng baha dahil sa climate change. So, hindi na lang isa na historical yung senaryo mo ng baha. Meron kang baha na mas malaki pa. At kung pwede pa, mas malaki pa. Okay. Multi-senaryo ng baha. Kasi unpredictable na yung climate change. Yung escalation niya. So, yung senaryo na yon na mas malaki pa, yun ang gagamitin mo sa plano. At lahat ng senaryo na yon, yun ang isasalin mo sa plano. At meron kang probability na gano'ng kadalas ba mangyari itong mas malaking to? Once every 100 ba? Once every 200 years ba? So maraming senaryo. Pero ang ginagamit natin na pagpaplano para sa komunidad na nationwide ay yung worst case scenario lang na alam ng mga tao. Historical. Paano ngayon pag nangyari yung mas malaki? Hindi ka preparado. Exactly. Diba? At itong probabilistic risk assessment. So naintindihan na yun. Yung may probability, may gano'ng kadalas ito at gano'ng kalaki at maraming senaryo. No? Yun ang sinasali mo sa plano ng komunidad. Ngayon, ang tanong ngayon ay kailangan ba natin gawin yan sa Pilipinas? Okay? Sa tingin ko, oo. Sa lalong madaling panahon. Kasi nakita naman natin yung Tacloban yung Yolanda Grabe. Yung storm surge, pumasok ng 3 kilometers. More than 2 kilometers. Pero doon sa mapa na historical, hanggang 20 meters, 30 meters lang. So, mula by dagat. So, lahat ng evacuation centers,
lagpas lang doon sa 30 meters. Yun pala yun. Pumasok ng 2 kilometers. Ang layo. At mataas, 5 to 6 meters, 2 palapag. Di lahat, pati nasa evacuation center na sumunod, yung mga sumunod doon sa evacuation, patay. Ang daming namatay. Pati yung mga preposition goods, natupok, nabaha. So, yung mga hindi na makakain. Yung lahat ng mga sundalo, mga responders na nandun, ay namatay din sa kanila. Naapektuhan din sila. Kasi yung plano, nakabase dun sa underestimated na storm surge hazard. Okay. So, kailangan natin ng mas malaki at mas malaki pa at Gayolanda na senaryo. Para pagdating ng panahon na dumating ang Yolanda o mas malaki pa, planado tayo. At tama yung prepositioning mo, tama yung evacuation centers ng lugar mo, para handa ka dun sa eventuality na mangyayari in the future, bigger than the historical record and maybe due to climate change. So, we are basically, ang baseline mo, hindi na yung worst case scenario before. Yes. It's more like, mas malaki na. Ano ipipredict natin in the future? Napipredict ba yan? Yung, or talagang... May probability. Kaya nga probability. The probabilistic risk assessment. May probability ka na mangyari ito. Yeah. Maliit yung chance, kpero kung nangyari ito, preparado ka. Okay. Nangyari na sa Yolanda. Yeah. Nangyari ito nung Ondoy. Yeah. 'Di ba? Akala ng mga package as high and dry, 'di ba? Ay hindi na, dati alam namin hindi na maabot dito. Hanggang dumating yung Ondoy. Inabot sila second floor. Parating conversation yun. Babaha ba sa inyo? Hindi, hanggang dito lang yun dito. Correct. So, diba? At saka hindi lang yun. Ayaw natin na nasusurpresa. Oo nga. Tama. Nasusurpresa tayo kasi hindi tayo handa. Dahil hindi natin alam na, pwede palang mangyari yun. Kaya every time may disaster, ang media, kapag nag-i-interview ng disaster, na survivor, ang sinasabi, anong sinasabi? First time nangyari. Oo. Nagulat kami. Hindi naman nagbabaha dito dati. Kami, ngayon lang nangyari yan. Ngayon nangyari to. Hindi ba match ito doon sa sinasabi kong probabilistic risk assessment? Na we have to reflect the bigger events than the historical record and what we have experienced. So that come the time na dumating yon, we are properly planned. We are prepared. Are we ngayon? Or are I said, despite the legal documents that are available, nasa National Climate Risk Management Framework natin yan. Okay. It's a CCC Climate Change Commission Resolution 2019-001. Nakasulat yun, yung sinasabi ko ngayon. Okay. Nandyan yan sa PDP 2017-2022. 2017-2022. Okay? Nakasulat doon, probabilistic risk assessment. Nandyan yan sa PDP 2022. So, ilang beses na pala? 23, 2027, ano ba? Basta yung ngayon papanahon ni Bibi, nakalagay din yon yung National Climate Risk Management Framework. Pero I think ewan ko, paulit-ulit naman ako nagsasalita. Yun yung pero. Hindi naman ako nagkulang ng interview eh. Oo nga. Ang dami kong mga sinasabi. Paulit-ulit lang ako para akong sirang plaka eh. 10 taon ko na sinasabi to. Matagal na pala. Oo, matagal na. Matagal ko na sinasabi to. 10 taon na. Nauna pa ako sa UN document. Oo. Okay? Nauna pa yung sinasabi namin na ito na doon sa document. Kasi ito yung pinag-aaralan namin the past 2 decades. Yeah. No? Na every time may disaster, ang sasabihin ng survivor, first time nangyari ito. Nagulat kami. Paulit-ulit namin nadidinig yun. Nabibilang ako ng patay. Ganon. Tapos, pag may survivor, gulat kami. Nasurpresa kami. So, it only tells us that we failed to prepare for that event that is bigger than the historical usual, record. Yun yung kailangan mo. Ang sagot ay probabilistic risk assessment approach. Kailangan mo isalarawan yung mga mas malalaking baha, mas malalaking storm surge, doon sa historical record. Para pag nilatag mo yan sa plano, na-anticipate mo yung hazard impacts of the future. Yeah. Okay? Maliwanag naman, di ba? Kasi, ewan ko pero nandun na yan, may legal basis eh. Lahat eh. Meron din tayong, may reminders tayo every year na kailangan natin mag-prepare more for it eh. I think talaga may Filipino mentality lang talaga tayo na mabilis tayo mag-move on. Gusto ko lang lumuhod eh. Alam mo, sa totoo lang, lumuhod. Para utang na loob, pakinggan nyo naman yun. Kasi
naawa na rin ako bilang ako ng bilang ng patay tuwing may disaster. Tama. Alam ko hindi na nakakapagsalita yung namatay. Oo. Parang kami na lang ang boses nila. Kung makakapagsalita lang Yeah. sila, sana, nasabi nila na, sana naplano ito ng mabuti kasi itong akala namin na hanggang ganito lang, hindi pala. Tama. Actually, there's a scientific approach to solve that problem. And it's called as the probabilistic risk assessment approach, which we have not been implementing on a nationwide scale. Ano ang consequences nito? Ang consequences nito, 1,634 cities and municipalities. Pinaplano mo siya against the historical record. Kung dumating yung panahon na mas malaki doon sa historical record. Na never been seen, di ba? Parang world-breaking. O, disurpresa na naman tayo. Yeah. O, pagka nasurpresa na naman tayo, ano mangyayari doon sa natural hazard? Magiging disaster. Yeah. Di ba? Kasi poorly planned. Yes. Or maladaptation. Hindi mo na yung tamang plano na sapat para ma-address yung problema ng malaking baha. So, hindi na naman tayo prepared. So, pagka nagkaroon ng disaster, anong mangyayari sa ekonomiya? Babagsak na naman. Dahil may climate change, palakas ng palakas ito, tapos padalas ng padalas, anong mangyayari sa ekonomiya? O di lalong dalaki yung ating mga losses. O di lalong mahihila tayo pababa. And we can do something about it. Meron ka bang theory kung bakit hindi as taas ang urgency nito or parang hindi siya masyadong nilalagay sa priority of importance ng mga tao? Well, I think it's important enough to be in the documents of government. It's important enough to be in the PDP. Yes. Pero nandun nga, lack of implementation. Pero baka hindi na iintindihan. Ano ba ibig sabihin nun? Kaya ako nga ini-explain ngayon kung ano ba ang ibig sabihin nun sa dami ng taong namamatay pag may disaster, sa losses and damages pag mayroong disaster, para maayos natin. Kasi nasasabi na natin kung ano yung problema. Ano yung kulang. Kailangan natin ng solusyon. Yung solusyon, bagamat nandun sa legal documents, PDP, yung policy framework na hindi naman ini-implement on a nationwide scale. Kailangan yung gawin natin sa lalong madaling panahon. Kasi 10 taong ko na rin sinasabi ito. Ang dami. Ilang presidente na yun. Hindi naman. Okay. So, sige. Tama. O nakinig siguro doon sa, nakinig siguro. Pero yung sumunod, binangga naman. Sabi, hindi, wala. Sige. Pero hindi naman talaga yung mga presidente ang mayroong problema. Pero yung implementing of it, dahil nga nakalagay na sa framework and everything, kaninong responsibility yun to push it? Di yung mga mandated agencies. Pero feeling ko kung ang sambayan ng Pilipino, yun ang kanilang, they can put pressure. Dapat magreklamo kayo. Diba? Kasi baka ikaw ang tamaan ng malaking baha. Tama. Baka na-interview kita. Akala kasi ko hindi we can point fingers kung sa mga, siguro, local government leaders or agency leaders or yung mga appointed or yung mga nominated. Pero at the same time, the public can also put pressure on these things din na gano'n naman tayo eh. I mean, di ba? Nagkakaroon lang ng pressure kapag meron ng Karina, pag nagbaha na. Nagkakaroon ng pressure kapag nakakalimot tayo after. Tayo. Masyado tayong, I think, hindi naman sa nagpipreach or anything. Pero after something, syempre gusto mo talaga mag-move on from it di ba? So, pag nakaluwag ayaw mo na isipin yung nangyari before. Hope to God na lang siguro. Siguro, ang pwede natin gawin, maghamon tayo ng debate. Ganun. Tama ba itong probabilistic risk assessment? O tama ba yung historical lang? Di ba? Tapos makinig yung publiko. Alin ba yung tamang approach? Alin ba yung tamang methodology? Kasi buhos tayo ng buhos ng pera Ang dami din natin binubuhos na pera. Pero tama ba yung approach? Baka mamaya, sineset up natin na underestimated na naman. Tapos pag dumating, di sinet up natin for a disaster yung komunidad. So, siguro, bago tayo pag-usapan natin, baka mamaya kaya hindi nila ini-implement kasi hindi sila naniniwala.
'Di ba? Baka hindi yan lang kailangan. Or baka masyado bang mahal? Ano bang baka gano'n? Baka Well, hindi siya mahal, pero kung UP ang gagawa niyan, hindi gano'n kamahal. Oo. Kung foreigners ang gagawa niyan, talagang napakamahal. mahal, oo. Di ba? Pero pag UP ang gagawa niyan, ang dami naman dito mga Tama. volunteers. Ang dami Oo. ditong kahit konting ano lang, bigyan mo lang pamerienda, okay na eh. Di ba? Ay, hindi naman pamerienda. Pero syempre, Binawi. May binenta mo naman sila, di ba? Kailangan din nila ng sweldo kasi may pamilya din sila. Okay. So, ano yan. So, siguro, umpisahan natin. Kung ano man yung rason nila na hindi ko naiintindihan, no? Baka merong rason. Baka dahil bumababa yung value ng lupa. Pero ano ba yung scientific approach talaga? Yeah. Okay, so kung meron silang dahilan, pag-usapan natin. Ano ba yung kailangan na scientific approach to solve our disaster problem? Yeah. Kasi tuwing nakikita kong pag nagkaroon ng disaster, bawa nung Egay, nagkaroon ng baha dun sa Barangay Kusyong, dun sa Maguindanao. Recently lang to, nagkaroon ng Karina. Nadidinig ko si PBBM, sinasabi niya, climate change na ba yan? Okay. Ginagamit na excuse eh. Climate change na yan, sir, President. So, nagiging excuse na parang ang dating sa akin, wala na tayong magawa. Parang gano'n. Di ba? Parang, climate change yan, wala na tayong magagawa dyan. Hindi talaga mapipredict yan. Di ba? Pero kaya naman, di ba? Hindi dapat, yun nga eh. Meron tayong mga kaya nga scenario building. We may be wrong, but at least we attempted the scenario na alam din naman natin, ma-match din naman natin na nangyayari na eh. Kasi, ondoy, nagkaroon ng Karina. And in between, nagkaroon ng 2012 Habagat, 2013 Habagat, 2014 Habagat, 2018 Habagat, Ulysses. Lahat yun, umapaw yung Marikina River, di ba? So, tapos, ang tataas ng mga baha. Pero yung pinakamataas talaga, yung Undoy, yung Ulysses, at saka yung Karina. So, these are predictions made several years ago, decades ago, at more than a decade ago, na mas magiging madalas yung ganitong klaseng pagbaha. At nangyayari na eh. Nakikita na natin eh. Ano ba bang alarma ang gusto nating maintindihan, makita? Nandyan na. So, ayun, we really have to prepare for hazards of the future. Hindi lang yung kung ano yung naranasan natin dati. And to do this, we have to do probabilistic risk assessment. Ngayon, kung meron silang dahilan na bakit hindi yan ang approach, di ba? Ano ba ang importante sa akin yung science, yung methodology. Explain the methodology and how it can address the problem. So, explain ko rin yung methodology na kailangan for the probabilistic risk assessment approach. And logically see if it can solve the problem. So, i-compare natin, i-discuss natin. Gawa tayo ng forum with the public there. Tama. Okay? Discourse. Tapos, discourse. Yun naman talaga yung science. Hindi ko naman sinasabi na 100% correct ako eh. Hindi ko naman sinasabi na palagi akong tama eh. But a solution is proposed, di ba? Yes, pag-usapan natin. If there are complaints, if there are arguments against it, let's discuss it. Debate about it. Di ba? Ang importante, makahanap tayo ng solution that will, hindi yung sinashove lang natin under the carpet. Tama. Di ba? Sinabi na, nandun na nga sa PDP, nandun na nga sa climate change resolution, hindi pa natin ini-implement. Ang pumapasok sa utak ko tuloy ngayon kung bakit parang baka hindi siya as priority or as urgent or hindi siya top of the head ng mga tao, lalo na pag hindi nangyayari. Pag maganda yung weather, di ba? Walang ang tawag dun, parating kino-compliment to is the Filipino spirit na resilient tayo sa yung mentality na yan, I think, it's to be commended naman na parang may disaster na may siguro nakita mo, nag-swimming out sa baha, they're very happy or parang they try to be happy. Pero I think sa akin on the flip side, parang mas maganda kung mas hindi sila nandun sa sitwasyon na yun. Tama, okay. Na to be So I feel like baka yung mentality na yun masyado. Okay naman tayo na eh. Sanay na tayo dyan exactly. Sanay tayo dyan eh. Masaya naman eh, di ba? Parang kaya natin yan. Kaya walang urgency na pupush lalo, di ba? Okay. Marami kasing ibig sabihin ng term na resilience. Yes. Okay. Yung paggamit na yan ng term ng resilience ay hango yan dun sa mga clinical experiments. No? Yung pag ini-electrocute yung aso sa laboratory,
para tignan yung behavior. Oo. I-electrocute yung daga o kaya yung Oo. pusa, no? Tapos namamanhid na sa kaka-electrocute yung mga pusa, daga. Parang baliwala na sa kanila. Oo. Resilient Baka sila. una, Di ba? masakit. Ngayon, una, parang wala masakit. na. Oo. Tapos sa daming beses, parang, parang baliwala na lang. Oo. Okay na, di ba? Parang nasanay na. Oo. Yun tawag nila doon resilience. Yes. Okay. In-apply natin sa resilience sa dami ng bagyo na nadadanasan, sanay na tayo sa baha, sanay na tayo sa dilubyo, ganyan, mga landslides, kayang-kaya natin yan. Despite that, makakangiti pa rin tayo. Yeah. Yun yung paggamit ng term na resilience, na demonized. Yes, no? yes. Pero pag ako ang nag-define ng resilience, kasi meron pang ibang definition ng resilience. Sige. Tingin ko ang resilience para sa ibig sabihin niyan tamang pagpaplano. Para pag plinano mo yung komunidad at dumating yung insulto, no, yung hazard, ay kaya natin mag-resist ng adversity. Tama. Tapos makapag-bounce back ng mas mabilis. Yes. Naaatim lang nakukuha natin yun kapag maganda ang plano mo. Pag preparado ka. Pag nag-probabilistic risk assessment bumabalik ka, sabi ko. Oo. Di ba? Kasi kung hindi, pag wala kang plano na tama, hindi ka magiging resilient. Pero yung kasabihan natin, yung ating notion ng resilience, hango nga doon sa mga pag-electrocute ng mga... Tama. So, hindi yun. No? So, hindi yun ang ibig sabihin ng resilience sa konteksto ng disaster. Ang konteksto ng resilience sa disaster ay tamang pagpaplano, whole of society approach, kaalaman ng mga tao sa mga panganib, tamang response, kasama yung climate change, kasama yung probabilistic risk assessment approach na mas malaki, no? Na-anticipate natin yung mas malawak kasi marami tayong scenarios ng baha na pinagpipreparahan. Kapag ginawa mo yon, resilient yung community. That's why we build resilience to attain the sustainable development goals. Kasi yun ang punta nun eh. Pagka pinanano mo na mabuti doon sa lahat ng sektor na binanggit ko kanina, kahit na anong bagyo, kahit na anong baha, pag iniwas mo yung mga tao doon sa komunidad na yun, walang disaster na pag-uusapan. Kaya walang natural disaster kasi ginamit natin yung utak natin. Merong natural hazard pero walang disaster. Ano talaga, tawag doon, di lang siya avoidable, no? Kasi more of, avoidable siya and then also, kasama rin yung pagiging resilient to bounce back from it, di ba? Parang, parang... that's the other meaning. Yes, parang talagang, yun ang totoong, yun ang totoong resilience. Pag-resist sa natural hazard, di ba? At sa konteksto ng mga pinag-uusapan ng mga disaster practitioners, resilience experts from all over the world, yun ang ibig sabihin yan. I got to look at yung nasa last 10 minutes na tayo kasi actually gusto ko pag-usapan to the whole time. Hindi, yan gusto ko eh. Sabi ko, kulang pa eh. Sarap pa idikdik yung point eh, di ba? Pero gusto ko lang pag-usapan yung Project Noah. Sige. Kasi nagtitinker ako doon sa site and everything. It's very, very nice to have. Ako rin, being the usual person sa society, wasn't aware of its existence until sinabi sa akin na ganito. Ano ba to? Then, nisip ko parang it's still under construction, ganun. Gumagana na pala siya. It's working. Paano na-conceptualize tong project Noah? Kasi nung 2012, okay, nung sunod-sunod yung mga disasters natin, di ba? Nagkaroon tayo ng Ginsaugong landslide sa Southern Leyte, 2006. Ondoy na ba nun? Wala pa yun. 2006 Okay. pa lang to. Before that, meron tayong baha sa Mindoro. Tapos nagkaroon tayo ng disaster dito sa Ginsaugong, landslide, laki, yung kinuwento ko kanina. Tapos nagkaroon tayo ng Reming. Yung durian, may international name, may local name, no? Durian, Reming, yan. Ang daming namatay doon sa Lahar, dito sa mga paanan ng bundok ng Bulkang Mayon. Ang daming namatay doon. Higit 1,000. Oh my God. Napasinghot ako. Anyway, so madaming namatay doon. No? That was 2006 and then 2009. Hindi natin inaakala na pati pala Metro Manila pwedeng mangyari yan. Kala mo fortress diba? Tayo eh, no? Kala natin hindi mangyayari. Pwede pala, no? So, 2009. Yung mga dating akala natin baha na
malaki na, hindi pa pala, mas malaki pa pala doon. Aabot pala ng second floor. Hindi alam ng mga tao na pwede palang umabot ng pati second mga floor. artista. Pati mga artista. Susundo ng Tapos bangka. sasagapin ng jet ski ng isa pang artista. Isang artista. Okay. May nabuong love din. So, yung mga hindi natin akala nangyari pala. Akala natin Metro Manila. So, pagkatapos niyan, nagkaroon ng sendong sa pati pala yung Cagayan de Oro. Tama. Pati pala yung Iligan na naandun na sa south ng Mindanao na bihira tamaan ng bagyo. Naku, ang dami din namatay doon. No? Nakita ko yung unexpected kasi talaga. Nabilang ko yung mga tao doon. Pati yung pinipicturean ko yung mga bawat kwarto. Kasi yung isang village doon, yung Cherry Sub-Village yata, yung subdivision doon, parang wasak wasak. Grabe. Tapos meron na lang mga natira. Tapos mayroong mga pintuan, pipicturean ko. So, maiiyak ka kasi durug-durug yung bahay, tapos may pintuan, tapos pipicture mo ng gano'n, tapos iisipin mo, may pamilyang nakitira dati dito. Tatawanan sila, kumakain. Ayan, so, naiiyak ko. Okay lang, sir. Ano naman kasi talaga. Kapag naiisip mo di ba? Lalo na kapag may natitira pang standing na something na ganyan. Yes. Di ba? Yeah. Sige, naka-recover na ako. Sige, maalala mo. Tapos yung katabing bahay nila, dito merong 500 pamilya dito. Ha? Paano mo? Buhangin yung nakikita ko. Oo nga. Saka konting semento, no? Stumps of concrete. Basta na-wash out sila, wala na sila. Pero 500 na nandyan, bahay. So, makikita mo talaga na ang daming napipinsala. Saka masakit para doon sa mga napipinsala. Ano ba yung kwento ko dito? Ano ba yung tanong mo? Yung Project NOAA ba't na-conceptualize yung 2010? So, ang dami natin mga ganyan. Yeah. No? And naisip nung nagpalit ng administrasyon nung 2010, by 2012, naisip na gamitin yung mga research. Kasi nagre-research ang mga akademiko mga universities. No? Pero nauuwi lang sa libro, sa bookshelf. Tapos, aalikabukin. Tapos, pag merong swertihin ka na, may isang tao na magbasa, ito pala yung nangyari. So, lahat ng mga funding na ginamit doon, nilagay na sa actual operations ng government. Okay. Para nagagamit na kaagad. And at the same time, natututo din, no? Kasi you're embedded in the operations ng disaster efforts. Yeah. So, habang ginagawa mo, nakikita mo, para kapag nag-o-opera ka, nakikita mo kung ano yung nangyayari. Ano ba yung problema? Hindi pa pwedeng nandito lang kami after the fact, tsaka mag-aaral. Tama. Pero habang nangyayari yan, kasi mayroong prevention and mitigation, mayroong preparedness, may response, tsaka mayroong reconstruction. All phases ng disasters dapat pinag-aaralan. Pagdating na doon sa response, doon sa preparedness, kailangan doon pa lang pinag-aaralan na rin. So, kailangan embedded ka sa operations para makita mo kung ano yung mali, ano yung lessons na pwede mo ma-derive. No? So, pag ginawa mo yan, nakikita mo lahat, napapag-aralan mo na mabuti, kasi pag alam mo yung problema, maganda yung solusyon mo. Tinatala mo yun, tapos binabangga mo yun dun sa mga, yung mga pinagawa sa ibang mundo. And it was really designed to get the best available technologies and the frontier science in the forefront of battle against disasters. So, pinondohan ito, all amounting to 6.3 billion in the span of 5 years. Mas maliit ito dun sa budget ng iba. Pero ang laki ng nagawa nito kasi out of that program, the NOAA program, merong mga 21 projects. Yung iba naging space agency. Wow. Yung Diwata, pinondohan yan. NOAA funds yan. Yung unang satellite natin, yan, NOAA yan. Okay. Tapos yung NOAA mismo na may mga flood maps, merong mga use of GIS, LiDAR program, which is up to now, still the best technology to map out the land. So, kailangan yun para ma-simulate yung mga baha. We use the best technologies in the forefront of battle against disaster. And it was launched as the flagship program of government in 2012. Yeah. Okay, nasali ang mga ginagawa natin to give hazard-specific area-focused warnings. Ibig sabihin nun, anong hazard, anong barangay tatamaan, at anong oras. So, sinali yan doon sa program ng pre-disaster risk assessment ng NDRRMC noong 2014. Okay?
2014, pagkatapos noon, tuloy-tuloy, no? There total of siguro mga 15 averted disasters na pwede nating maibanggit, no? So, yun, naabisuhan sila 3 to 6 hours in advance, nakapag-evacuate 0 deaths. Ganda. Pero despite these are world-class disasters. Yes. Pag sinabi kong parang parang gumuho yung bundok, 30 million cubic meters, tinamaan, nablibing yung mga komunidad, pero 0 deaths. Wow. So maraming ganon na cases. It was, we recorded about almost 15. And that might be the reason also why bumaba nga yung deaths, di ba? Pero I'm not sure kasi 18, that's a lot. 15. 15. So hindi ko alam kasi syempre mahirap naman i-claim na yun yung dahilan. But really I want to say na we did something, and because of the concerted efforts of everybody, we were able to address that problem. And this is lowering down. This is local research and technology that did it, di ba? Yes, that's right. So pagdating nung 2017, sabi that all projects have an end. Pero hindi naman siya. There are 21 projects. Pero the program itself, Nationwide Operational Assessment of Hazards, kaya operational na yan. Kasi yung research is parang it's like action research, no? Parang actual operations, di ba? Operational research ang tawag. Yeah. You learn while doing. Yeah. So 27, change of administration, change of plans, no? So stop na muna daw sa project. Pero hindi naman talaga siya Project NOAA, it's a program. Okay. Ginamit lang namin yung Project NOAA imbis na Program NOAA kasi mas sexy. Mas maganda pa. Mas sexy, diba? Project ng Program NOAA. Program NOAA. Sinong papansin sa'yo? Walang And one of the objectives of that program was really to make disaster risk reduction sexy. Yeah. Para mas embrace ng tao yung siyensya. Yeah. Diba? Tama. So that's the reason why we use project. So, ang argument was all projects have an end. Yeah. But it was not a project. Pero may buhay pa siya, di ba? Inadapt ng University of the Philippines. UP na. Yes. Okay. And I think that was a very good, appreciative ako na inadapt yan. Kasi, yung experienced researchers, yung institutional memory, yung lahat ng mga produkto, ay nandyan pa intact. And it remains until now. So, tuloy-tuloy lang yung trabaho. Pinapaganda, although, iba na yung focus. Before, it was the flagship program. Now, it's more focused na ginagawa namin sa LGU. Yeah, okay. Pero, hindi naman din totoo na hindi na kami pinupondohan. Pinupondohan din kami. In fact, we have a new building, 10 floors, funded by Congress. Di ba? Pero iba lang nga yung focus namin. Kasi dati, talagang flagship program. Congress na ibig sabihin, mas local based na siya. Well, the fact na pinondohan, pati Senate, pinondohan yung building. Okay. Ibig sabihin, merong government. So, but still, it was not the same as before. Kasi kung dati, national kami, ang namin, ngayon, UP is national scope din, di ba? Pero because of less funds, mas hindi ka na makapag-scale higher. Not like before. Pero happy rin ako. Let's move on na tayo dun sa no? Tapos na yun nangyari na yun. Move on na tayo dun. So, we're happy that we're still able to help Filipinos do our work however we can. And this is the way by which we show what kind of service we want to give to the Filipino people. Yun, napakagandang ending. If you wanna check out yung Project NOAA, check it out sa site. May functionality siya na you can check kung most likely ba magiging flooded yung area nyo. Check it out. Very, very nice website. Very, very nice project. Thank you so much, Professor Dr. Maraming salamat. Mahalagmay. Enjoy na tayo. Medyo Serious Talk Show is on every Tuesday at 9 p.m. Dito lang sa One News. At kung wala kayong TV tulad ko, nasa YouTube siya. So, pwede nyo lang search, Medyo Serious Talk Show. And please, kung napanood nyo to via a clip or something, panoorin nyo yung buong episode because maganda yung discourse all the time dito sa show na to. Thank you so much again, sir. Sige. Thank you. Salamat. Thank you.